Ano ang comfort zone mo ngayon? Ano ang bangkang sinasakyan mo ngayon na sobrang komportable ka? Ayaw mong umalis. Maaari itong maging isang makasalanang relasyon. Maaring ito ay isang bagay na iyong ginagawa na hindi masaya ang Diyos. Ang pagsunod ay ang pag-alis sa iyong comfort zone. Kung mananatili ka sa bangka, hindi ka makakalakad sa tubig. Ang paksa ngayon ay walang hanggan na Diyos. Ano ang ibig nating sabihin kapag sinabi nating ang Diyos ay walang limitasyon? Bueno, tingnan natin ang Biblia, Jeremias 32. Sabay tayong magbasa. Ating Panginoong Diyos, sama-sama narito iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na bisig. Walang masyadong mahirap para sa iyo. Mahirap para sa iyo. Sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, siya ay walang limitasyon. Siya ang lumikha ng langit at lupa at walang napakahirap. Ngayon tingnan kung paano inilarawan ng Diyos ang kanyang sarili. Parehong libro, parehong kabanata. Jeremias 32:27. Nagbasa ang lahat. Masdan ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng laman. Meron bang napakahirap para sa akin? Alam mo, kinakausap ka ng Diyos ngayon. Sinasabi sa iyo ng Diyos, alam kong may problema ka. Alam kong may struggles ka. Ngunit mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa akin? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa Diyos na tulungan ka? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa akin? Ano ang sagot mo? May malaking problema ka ba? Oo o hindi? Meron ka bang malaking Diyos? Gaano kalaki ang Diyos kumpara sa iyong problema? Mas malaki ba ang Diyos sa iyong problema? Kung ang Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong problema, ano ang mangyayari sa iyong problema? Maliit lang. Oo o hindi? Kung maliit ang Diyos, malaki ang problema mo. Kaya tanungin kita, gaano kalaki ang iyong Diyos? Malaki o maliit? So may problema ka ba? Kung ang Diyos ay malaki, maliit lang ang problema mo. Kung maliit ang Diyos mo, malaki ang problema mo. Ngayon, tanungin kita, meron kang malaking problema o maliit na problema? Sabi ni Paul, sabay tayo. Ngayon, sa Kanya na kayang gumawa ng higit na sagana, higit sa lahat ng iyon. Nagtatanong tayo o nag-iisip ayon sa kapangyarihang kumikilos sa loob natin. Ito ay isang kamanghamanghang taludtod. Puno ng redundancy. Kapag sinabi kong redundant, gusto ng Diyos na malaman mo na kahanga-hanga siya. Alam mo kung bakit? Tingnan mo ang grammar. Ngayon sa Kanya, sa Diyos, walang limitasyon. Sino ang may kakayahang gawin? Maaari kang tumigil dito. Nagagawa ng Diyos ang hindi niya nagawa. Ano ang kayang gawin ng Diyos? Higit pa. Maaari kang tumigil doon. Higit pa ang kayang gawin ng Diyos. Sumasang-ayon, ang Biblia ay nagpapatuloy. Higit pa. Ano? Sagana. Merdakas tu megalit. Ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng higit na sagana. Hindi patuloy niya. Higit pang sagana, ano? Higit pa. Tingnan mo, tumigil ka dyan. Ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng higit na sagana. Pero may gusto siyang malaman mo. Higit pa sa ano? Magbasa ang lahat. Lahat ng itatanong o iniisip natin. Ganyan kahanga-hanga ang Diyos. Ngayon, tatanungin kita, kumusta ang buhay panalangin mo? Alam mo, karamihan sa atin ay hindi nagdadasal. Nagdadasal ka lang kapag may problema ka. Oo o hindi. Karamihan sa atin. Natuklasan ko na ang mga tao ay nagiging madasalin kapag natuklasan nilang may cancer sila o kapag natuklasan nilang malapit na silang mamatay o kapag mayroon silang problema sa pananalapi o problema sa pag-aasawa. Ngunit bago iyon, hindi sila nagdadasal. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo kilala ang Diyos. Kaya ang tanong ko ay ito, kung ang Diyos ay walang limitasyon, maaari mo ba siyang limitahan? Hindi mo malilimitahan ang Diyos. So, dahil ang Diyos ay Diyos. Supremo siya. Kasabay nito, maaari mong limitahan siya. Ano ang ibig kong sabihin? Maaari mong limitahan ang Diyos. Paano? Nililimitahan mo siya.
Sa pamamagitan ng ano? Sa gagawin niya. Sa iyo, sa pamamagitan mo. Ibig mong sabihin, kaya kong limitahan ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa akin. Oo. Ano ang ibig kong sabihin? Alamin natin. Lahat, basahin natin ang talatang ito. Kung iisipin ko ang kasamaan sa aking puso, hindi didinggin ng Panginoon. Nililimitahan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay kapag patuloy kang nabubuhay sa kasalanan. Kaya ang kasalanan ay talagang lilimitahan ang gawain ng Diyos. Kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay, ano ang ibig kong sabihin? Isa pang taludtod, magkasama. Hindi siya gumawa ng maraming himala doon dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Nilimitahan nila ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng mga himala dahil sa ano? Kawalan ng paniniwala. Hindi dahil hindi ito magagawa ng Diyos, ngunit pipili ang Diyos. Hindi para gawin ito. Tingnan ang talatang ito. Wala siyang magawang himala doon, maliban kung ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang may sakit, pinagaling sila at nagtaka siya sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Nakikita mo, kailangan mong maunawaan ang kahulugan ng salitang kawalan ng pananampalataya. Ang kawalan ng paniniwala ay hindi nagsasabi na hindi ka naniniwala sa pagkakaroon ng Diyos o hindi ka naniniwala kay Jesus. Ang kawalan ng pananampalataya ay mas malalim kaysa doon. Ang kawalan ng pananampalataya ay kapag kinuwestiyon mo ang napakabuti at katangian ng Diyos. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagsuway. Naipapakita ito sa kawalan ng paggalang at pagsamba. Dahil sa isip mo si Jesus ay isang mabuting tao lang, isang propeta, o isang vending machine, o isang Santa Claus. Maraming tao ang tinatrato si Jesus, Satanas Claus. Kapag may gusto ka, pumunta ka sa Kanya. Iyan ay kawalan ng paniniwala. Kailangan mong malaman kung sino si Jesus. Alam mo, gusto ng Diyos na malaman mo kung gaano Kanya kamahal. Tingnan ang awit 81 verse 13-16. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga Israelita. O makinig nawa sa akin ang aking bayan na ang Israel ay lumakad sa aking mga daan. Alam mo, ano ang nais ng kanyang puso? Kung susundin mo lang sana ako. Kung pakinggan mo lang sana ako. Ano ang pangako niya sa iyo at sa akin? Tingnan mo ang kanyang pangako. Papakainin kita ng pino ng trigo, ng pulot mula sa bato. Mabubusog sana kita. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng Diyos sa mga Hudyo? Iniligtas kita mula sa Ehipto. Mahal kita. Pero ayaw mong makinig sa akin. Ayaw mo akong sundan. Ibibigay ko sana sa iyo ang pinakamaganda sa lupain. Papakainin kita ng pino ng trigo. Sa hani mula sa bato, bibigyang kasiyahan kita. Ito ay isang paglalarawan ng kamangha-manghang pagpapala ng Diyos. Maaari mo bang limitahan ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay? Sagot, oo. Gusto mo bang limitahan ang kanyang pagpapala? Hindi. Kaya gusto kitang turuan ngayong gabi. Paano mo ilalabas ang kapangyarihan ng Diyos? Ngunit una, kailangan mong malaman ang puso ni Jesus. Lahat basahin ito. Ang magnanakaw. Sama-sama handa pumunta. Ang magnanakaw. Talaga bang naniniwala ka na dumating si Jesus upang magkaroon ka ng buhay at magkaroon nito ng sagana? Tingnan ang kaibahan. Ang kaibahan ay ang magnanakaw ay dumarating upang magnakaw, pumatay at manira. Ano ang tinutukoy niya? Maraming magnanakaw ngayon na itinataguyod ni Satanas. Gusto ka ni Satanas na linlangin. Gusto ka niyang sirain. Gusto niyang nakawin ang iyong kagalakan, nakawin ang iyong kapayapaan, sirain ang iyong pamilya. Ngunit sinabi ni Jesus, ako ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay. Hindi lamang buhay, ngunit magkaroon ng buhay sagana. Ano ang ibig sabihin ng abundantly? Ang salitang abundantly ay hindi palaging nangangahulugang pera. Ngunit nangangahulugan ito ng nag-uumapaw na buhay.
Hindi mo kailangang magkaroon ng maraming pera para magkaroon ng kapayapaan, kagalakan. Amen? Maraming tao ang napakayaman, ngunit sila ay kahabag-habag. Marami kang mayayamang tao na maraming sasakyan, ang gulo ng pamilya nila. Kaya hindi iyon ang tinutukoy ni Jesus. Siya ay nagsasalita tungkol sa tunay na kasaganaan. O iyong mga pangangailangan, siya na ang bahala. Nangako si Jesus, aalagaan ko ang iyong mga pangangailangan. Ngunit higit sa lahat, bibigyan kita ng buhay na sagana. Ilan sa inyo ang gustong maranasan ang masaganang buhay ni Jesus? Gusto mong maranasan yon? Ilan sa inyo ay nakakaranas na nito? Oo o hindi. Kaya paano mo ito gagawin? Nagbasa ang lahat. Lumalakad tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin. Ano ang ibig sabihin nito? Ang lumakad sa pamamagitan ng paningin ay nangangahulugan na nagtitiwala ka sa iyong sariling katalinuhan, nagtitiwala ka sa iyong sariling damdamin. Ang sabi ng Biblia, hindi ganyan ang pamumuhay mo bilang Kristiyano. Upang mamuhay ng Kristiyano, lumakad ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nito? Ang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangahulugan na nakatuon ka kay Jesus sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. Ang pananampalataya ay hindi kailanman katulad ng walang object. Palaging may object ang pananampalataya. Palaging may object ang pananampalataya. Hindi ito ang laki ng iyong pananampalataya. Ito ay ang pagiging maasahan ng bagay ng iyong pananampalataya. Lumalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Inilalagay ko ang aking pananampalataya kay Jesus, sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako, hindi sa aking sarili. Gusto mong ipamalas ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, lahat, paano mo ito gagawin? Lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kaya, paano mo ito ilalapat sa iyong buhay? Bibigyan kita ng ilang pangunahing prinsipyo na itinuro ni Jesus. Ibibigay ko sa iyo ang kwento ng himalang itinuro ni Jesus na ikagugulat mo. Dahil napakasimple lang ng topic ngayon. Sabay-sabay na basahin ito ng lahat. Walang limitasyong Diyos. Ilabas ang kanyang kapangyarihan. Ang kwentong ibibigay ko sa inyo ay tungkol sa kwento ng 5 tinapay at 2 isda. Ang kwentong ito ay ang tanging himala na naitala sa 4 na ebanghelyo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Maraming mga himala ang hindi naitala sa lahat. Meron kang mga himala sa Mateo, hindi binanggit sa Marcos. May mga himala ka, Mark. Hindi binanggit sa Lucas. Ngunit binanggit ng himalang ito ang Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bilang 2, ito ang tanging himala na hiniling ni Jesus na makibahagi sa mga disipulo. Ang lahat ng iba pang mga himala ni Jesus, hindi niya hiniling na makilahok ang mga alagad. Ngunit ang himalang ito, hiniling ni Jesus na makibahagi ang mga disipulo. Ibig bang sabihin ay hindi mangyayari ang himalang ito kung hindi sila nakilahok? Pag-isipan ito. Bakit hiniling ni Jesus sa mga disipulo na sumama sa kanya sa himalang ito? Dahil binibigyan ka ni Jesus ng leksyon. Upang mapalabas ang kapangyarihan ng Diyos, dapat kang matutong sumunod. Dapat matuto kang ituon ang iyong mga mata kay Jesus. Kung hindi, hindi mo ilalabas ang kapangyarihan ng Diyos. Handa ka na ba? Sige, ibibigay ko sa iyo ang kwento ngayon, okay? Gusto mo ng mga kwento? Simpleng kwento. Noong unang panahon, ayon sa Mateo Kabanata 14, sama-sama tayong magbasa. Gabi na nun, lumapit ang alagad kay Jesus at sinabi, ang lugar na ito ay ilang. Ang oras ay huli na. Palisin mo ang mga tao upang sila ay makapasok sa mga nayon at bumili ng pagkain para sa kanilang sarili. Ano ang problema, mga kababaihan at mga Ginoo? Madilim na noon. Ang karamihan ng tao, ayon sa Biblia, ay higit sa madaling 15,000 katao. Ngayon, gusto kong isipin mo ngayon, tingnan mo ang laki nitong pulutong. Isipin mo na lang ngayon, imagine. Ikaw ang alagad, tumingin ka sa karamihan,
Ngayon, mas marami na ang mga tao kaysa dito. 15,000. Ano bang problema mo? Paano mo papakainin ang mga tao? Tingnan mo, may problema. Kung nakatutok ka sa problema at hindi ka nakatutok kay Jesus, may problema ka. Ang problema, paano ko papakainin ng karamihan? Kaya nakaisip sila ng magandang solusyon. Ano ang solusyon? Lahat, kung may problema ka sa mga tao, ano ang gagawin mo? Paalisin mo ang karamihan. Alam mo kung bakit wala kaming McDonald's dito. Wala kaming Chowkin dito. Umuwi ka na lang at kumain. Kaibigan ko, kung hindi mo kilala si Jesus, palagi mong ipapadala ang problema sa ibang tao. Dahil hindi mo alam kung ano ang magagawa ni Jesus, at alam mo kung ano, binigyan sila ni Jesus ng kamangha-manghang tagubilin. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi nila kailangang umalis. Bigyan mo sila ng makakain. Alam mo, may natutunan ako. Kapag ang Diyos ay humiling sa iyo na gawin ng isang bagay, ito ay isang utos. Sumunod ka at binibigyan ka niya ng paraan. Ulitin ko. Kapag hiniling ng Diyos na gawin mo ang isang bagay na mahirap, hindi ka nag-iisa. Kung sasabihin sa iyo ng Diyos na gawin ang isang bagay, susundin mo siya. Binibigyan ka niya ng kapangyarihan, mga mapagkukunan, mga provision. Kung sasabihin sa iyo ng Diyos, kaya ang sikreto, ang pagdanas ng supernatural na kapangyarihan ng Diyos ay ang paglakad sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod. Kita mo, sinabi sa mga alagad, pakainin mo sila. Alam mo ano ang ginawa nila? Sinasabi ko sa iyo, nagsimula silang mag-isip, paano natin ito gagawin? Kaya't ang isa sa mga alagad, si Andres, ay nagsabi kay Jesus, may isang bata rito. May 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ang kanyang konklusyon, ngunit ano ang mga ito para sa napakaraming tao? Kita mo, tumingin siya sa mga mapagkukunan. Sabi niya, hindi pwede ito. Nakikita mo, kapag nakatuon ka sa iyong sariling mga mapagkukunan, hindi mo mailalabas ang kapangyarihan ng Diyos. Alam mo kung bakit? Dahil ang iyong sariling mga mapagkukunan ay hindi kailanman magiging sapat upang malutas ang mga problema. Kapag nais mong palabasin ang kapangyarihan ng Diyos, huwag tumingin sa iyong sariling mga mapagkukunan. Huwag tingnan ang problema lamang. Tumingin ka kay Jesus. Lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kaibigan ko, gusto mo bang ipamalas ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay? Tumutok kay Jesus, hindi sa problema. Ang problema ay magpapapahina sa iyo. Mag-focus ka sa sarili mo. Panghihinaan ka ng loob. Alam mo kung ano ang sinabi ni Jesus sa lingkod, si Andres. Kung ano ang sinabi niya sa kanyang alagad na si Andres. Kung ano ang dapat gawin. Sige, basahin natin. Sinabi nila sa kanya, mayroon lamang tayong 5 tinapay at 2 isda. Alam mo kung ano ang sinabi ni Jesus? Dalhin mo sila dito sa akin. Dalhin mo sa akin. Mga kaibigan, kung ikaw ang bata, ibibigay mo ba ang iyong 5 tinapay at 2 isda? Halika, maging tapat. Alam mo, kung ako ang maliit na bata, sasabihin ko sa aking sarili, bakit ko ibibigay ang aking 5 tinapay ng 2 isda? Hindi ito magpapakain sa lahat. Walang kwenta. Itatago ko sa sarili ko. Posible ba yon? Oh, ngunit kung gusto mong maranasan ang supernatural na himala ng Diyos sa iyong buhay, sumuko. Isuko kung ano man ang ipagawa niya sa iyo. At iyon ang ginawa nila. Alam mo kung anong nangyari? Inutusan niya ang mga tao na umupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda na nakatingala sa langit. Binasbasan niya ang pagkain. Pinagputol-putol niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa karamihan. Napapansin mo ba? Nakibahagi ang mga alagad sa himala. Ibinigay ni Jesus ang tinapay sa mga disipulo. Ibinigay ng mga alagad ang tinapay sa mga tao. Naisip mo ba yon? Sino ang unang nagdala ng isda at mga tinapay kay Jesus? Ang mga alagad.
Isang himala na nagtuturo sa iyo ng isang bagay. Hindi tayo kailangan ng Diyos, ngunit binibigyan niya kayo at ako ng pribilehiyo na maging tagapamahagi ng kanyang pagpapala. Hindi ikaw ang tagagawa. Distributor lang po ako. Tulad ng ibinibigay sa akin ng Diyos, nagbibigay ako sa iba. Sabihin mo sa kapitbahay mo, distributor ka. Ikaw ay isang channel ng pagpapala ng Diyos. Tandaan, channel tayo. Kami ay distributor. Kami ay conduit. Ang pagpapala ay mula sa Kanya, Diyos. Kaya naman may mga taong napaka-generous. Alam mo kung bakit napaka-generous nila? Dahil nagbibigay ang Diyos, nagbibigay sila. May mga taong napaka-kuripot. Alam mo kung bakit? Sa isip nila, kailangan kong alagaan ang sarili ko. Hindi nila naiintindihan ang matematika ng Diyos. Alam mo, madalas akong tinatanong ng mga tao, paano sa CCF, hindi ka pumasa sa mga kahon ng handog. Hindi mo ipinapasa ang mga bagay para sa pera. May sasabihin ba ako sa iyo? Naniniwala ako sa kasapatan ng Diyos. At kung hinawakan ng Diyos ang iyong puso, magbibigay ka. Oo o hindi. Kaya naman pinagpala ng Diyos ang CCF sa buong taon. Dahil alam ng mga tao, lahat ng meron ako ay kay God. Oo o hindi. Ang ilan sa inyo ay hindi nauunawaan ang ekonomiya ng Diyos. Hindi ka pinagpala dahil hoarder ka. Ikaw ay isang tagabantay. Hindi mo alam ang pagpapala ng Diyos. Ang ilan sa inyo ay hindi nagbabahagi ng pagmamahal. At ang salita ng Diyos sa ibang tao. Dahil itinatago mo ito sa iyong sarili, kaya kaibigan, kailangan mong maunawaan. Gusto mo bang ipamalas ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay? Hindi kailangan ng Diyos ang iyong pera. Hindi niya kailangan ng oras mo. Nais ng Diyos na bigyan ka ng pribilehiyo na maging pagpapala sa iba. Tingnan pagpapala. Nagbasa, kumain silang lahat at nabusog. Kahanga-hanga. Pinulot nila ang natira sa mga putol na piraso, 12. Buong basket, aking kabutihan. Ang take home pa ko, 12 punong basket. Bakit? Ilang alagad? 12. Nais ng Diyos na matandaan ng mga alagad nito ang aral na ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang Diyos ay makapagbibigay. Maaari bang ibigay ng Diyos para sa iyo? O hindi. Kaya sabihin sa iyong kapwa, kayang ibigay ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Huwag matakot sa mga problema sa pananalapi. Tapat ba ang Diyos? Purihin ang Diyos. Ngayon, sinasabi sa atin ng Biblia, may humigit kumulang 9,000 lalaki na kumakain bukod sa mga babae at mga bata. Kaya ilan? 5,000 lalaki. Tsaka ano? Babae at bata. Kaya maaari mong hulaan kung ilan? Bahala na. Ito ay isang malaking pulutong. Hayaan akong magtanong sa iyo. Kung hindi ibinigay ng batang yon ang 5 tinapay at 2 isda, ano sa palagay mo ang nangyari? Sinasabi sa atin ng Biblia na maaaring utusan ng Diyos ang isang bato upang maging tinapay. Hindi kailangan ng Diyos ang bata. Hindi kailangan ng Diyos ang iyong 5 tinapay at 2 isda. Dahil ang Diyos ay Diyos. Amen? Ngunit binibigyan ka ng Diyos ng pribilehiyong maranasan kanyang supernatural na provision. Gusto ko Dwight L., sabi ni Moody. Nagbasa ang lahat, hayaan ng Diyos magkaroon ng iyong buhay. Mas marami siyang magagawa dito kaysa sa magagawa mo. Isuko ang iyong buhay. At alam mo, kapag sumuko ka, sumunod ka. Tingnan mo ang nangyari. Matthew 14:22-23. Karamihan sa mga guro ng Biblia ay titigil. Hindi na nila ito itinuturo. Ang dahilan kung bakit ko ito itinuturo, dahil ito ay bahagi ng kwento paano ipamalas ang kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin. Kaagad pagkatapos ng himala ng pagpapakain sa 5,000 at iba pa, pinabasa niya ang lahat. Pinasakay niya ang mga alagad sa bangka at pinauna siya sa kabilang ibayo. Pansinin ang grammar. Pinasakay niya ang lahat ng mga tao sa bangka. Sinigurado niyang ang bawat isa ay makasakay ng maayos at ligtas sa bangka. Bakit?
Mamaya ko na sasabihin sa iyo. Pagkatapos niyang mapaalis ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. At noong gabi na, naroon siya, mag-isa. Ang lihim ng kapangyarihan ni Jesus ay ang kanyang buhay panalangin. Nais niyang mapag-isa sa piling ng Diyos, ang Ama. Isinugo niya ang mga alagad sa kanilang sarili. At alam mo kung ano, nang sila ay sumusunod kay Jesus, may nangyari. Malayo na ang bangka mula sa lupa, hinampas ng mga alon dahil sa lungat ang hangin. Bigla silang nakatagpo ng isang malakas na bagyo. Ngayon, ano ang mararamdaman mo kung susundin mo si Jesus? Sumakay sa bangka at pagkatapos ay biglang pagkaraan ng ilang sandali, may bagyo? Maging tapat ka. Para sa maraming Kristiyano, magdududa sila, nasa kalooban ba ako ng Diyos? Ito ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? Paanong sa pagsunod sa Kanya, nagkakaroon ako ng mga problema? Posible ba yon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, kapag nakatagpo ka ng mga unos dahil sinunod mo si Jesus, ang bagyong iyon ay laging nilalayong patatagin ka para palakasin ka. May iba't ibang anyo ang mga bagyo. Ang mga unos ay paraan ng Diyos para patatagin ka. Marami akong natutunan sa mga unos ng buhay ko. Bakit? Dahil napagtanto mo kung ano ang lahat ng ito. Kapag may bagyo, hindi masama. Isang bagyo ang gumising sa iyo. Ilan sa inyo ang may mga bagyo ngayon sa inyong buhay? Sige. Gusto kong isuko mo ang bagyong iyon ngayon. Alam mo kung bakit? Dahil may kamangha-manghang mga plano ang Diyos. Tingnan mo ang plano ng Diyos. Sa ika-4 na pagbabantay ng gabi, pumunta siya sa kanila. Lumapit si Jesus sa kanila. Hindi nila hiningi si Jesus. Lumapit si Jesus sa kanila, naglalakad sa dagat. Nang makita ng mga alagad si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, sila'y natakot at sinabi, isa itong multo. At napasigaw sila sa takot. Kung kayo ang mga alagad, matatakot ba kayo? Nakikita mo, hindi pa ito nagawa noon. Walang taong naglalakad sa tubig. Kaya sino ang makakalakad sa tubig? Wow, multo-multo ito. Alam mo ano ang multo sa English? Multo ay multo? Naniniwala ka ba sa multo? Yan ay isa pang pag-aaral sa Biblia. Pansamantala, ano ang nangyari? Sinasabi sa atin ng Biblia, kaagad si Jesus ay nagsalita sa kanila. Lahat, ano ang sinabi ni Jesus? Lahat, lakasan ng loob. Ako ito. Huwag kang matakot. 3 bagay ang gusto kong pakinggan mo ngayon kay Jesus. Number 1, sinasabi niya sa iyo, lakasan mo ang loob. Huwag kang panghinaan ng loob. Number 2, sabi niya sa iyo, ako iyon. Narito si Jesus, naroon ngayong gabi, oo o hindi. At sabi niya, huwag kang matakot. Gusto mo bang ipamalas ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay? Sundin si Jesus. Huwag matakot sa bagyo. Basahin natin. Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. May 12 disipulo, isang disipulo lang ang nagtanong kay Jesus, utusan mo akong lumakad sa ibabaw ng tubig. Napakahalaga nito para matutunan mo kung paano ipamalas ang kapangyarihan ng Diyos. Ang iba ay hindi humiling kay Jesus na utusan silang lumakad sa tubig. Bakit sinabi ni Pedro, utusan akong lumakad sa tubig? Dahil alam ni Pedro, kapag nagbigay sa iyo ang Diyos ng isang utos at sumunod ka, siya ay nagbibigay ng paraan at kapangyarihan. Sa kondisyon na ito ay utos ng Diyos. Sige, alam mo ano ang ginawa ni Jesus? Kahanga-hanga. Sinabi ni Jesus, halika. Utos yan, halika. At bumaba si Pedro sa bangka, lumakad sa ibabaw ng tubig at lumapit kay Jesus. Gusto kong isipin mo ngayon, Peter, na bumaba sa bangka at naglalakad sa tubig. Mga kababaihan at mga Ginoo, gusto mo bang maglakad sa tubig? 12 alagad, isa lamang ang lumakad sa tubig. Ano ang aral? Diyos. Nais kong lahat sa inyo ay supernatural na maranasan ang kanyang kapangyarihan sa inyong buhay. Ngunit hindi mo mararanasan ang kapangyarihang iyon hanggang sa matuto kang sumunod.
Ang pagsunod ay ang pagalis sa iyong comfort zone. Kung mananatili ka sa bangka, hindi ka makakalakad sa tubig. Paano ka maglakad sa tubig? Lumabas ka sa bangka. Ngayon, tanungin kita, ano ang comfort zone mo ngayon? Ano ang bangkang sinasakyan mo ngayon na sobrang komportable ka? Ayaw mong umalis. Maari itong maging isang makasalanang relasyon. Maaring ito ay isang bagay na iyong ginagawa na hindi masaya ang Diyos. Sabi ng Diyos, umalis ka sa iyong comfort zone. Alam mo kung anong nangyari? Tapusin na natin. Lahat pakibasa. Nakikita ko ang hangin. Siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Ano ang aral dito? Nakikita ang hangin. Ang buhay Kristiyano ay kailangan mong ituon ang iyong mga mata kay Jesus. Kung itutuon mo ang iyong mga mata kay Jesus, hindi ka lulubog. Ngunit sa sandaling hindi mo itinuon ang iyong mga mata kay Jesus, itinuon mo ang iyong mga mata sa hangin, sa bagyo, sa mga tao, lulubog ka. Alam mo ba na maraming Kristiyano ang pinanghihinaan ng loob dahil nakatutok sila sa mga tao? Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang kilala ko na tumigil sa pagsunod sa Diyos dahil sila ay nasaktan? Sabi nila, dahil sa lalaking ito, ayoko na. Mga kababaihan at mga Ginoo, itigil ang pagtingin sa mga tao. Ituon mo ang iyong mga mata kung sino? Jesus. Ang pinakamahusay ng mga tao ay biguin ka. Mabibigo ka ng pamilya mo. Mabibigo ka ng asawa mo. Biguin ka ng mga mahal mo sa buhay. Biguin ka ng iyong mga pastor. At bibiguin mo ang iyong sarili. Kaya maaari kong imungkahi, itigil ang pagtingin sa mga tao. Itigil ang pagtingin sa iyong sarili. Sinong tinitignan mo? Jesus. At kapag lumakad ka kasama ni Jesus, hindi ka lulubog. Magkakaroon ka ng bagyo, ngunit hindi ka lulubog. Tumingin ka sa mga tao, lulubog ka. Garantisado. Kaya alam mo ba kung paano ilabas ang kapangyarihan? Tingnan mo si Jesus. Huwag tumingin sa bagyo. At pagkatapos ay sinabi agad sa atin ng Biblia, nang siya ay sumigaw, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinawakan siya. Ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Alam mo, nang sumigaw si Pedro, sa akin iyon ang pinakamatapat na panalangin. Ano ang pinakataimtim na panalangin na binabasa ng lahat? Panginoon, iligtas mo ako. Ginagaranti ako sa iyo. Kung nananalangin ka mula sa puso ngayon, hinihiling mo kay Jesus na iligtas ka. Ililigtas ka ba niya? Nangako siyang ililigtas ka. Kung taimtim kang humingi sa Kanya, nakikita mo, si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang iyong mga kasalanan. Ngunit dahil lamang sa namatay siya sa krus, ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay naligtas. Sino ang maliligtas lamang? Sa mga nagpapakumbaba, aminin na sila ay makasalanan at lumapit kay Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, maniwala lamang sa mga nagtitiwala sa Kanya. Alam ng ilan sa inyo ang tungkol kay Jesus, ngunit hindi mo talaga siya kilala. Ang iba sa inyo ay may relihiyon, ngunit wala kayong relasyon. Kaya hindi nagbabago ang buhay mo. Nag-aaral ka na sa Bible study, pumupunta dito, pero ganun pa rin ang buhay mo. Bakit? Hindi mo kailanman isinuko ang lahat. Kailangan mong manalangin, Panginoon, iligtas mo ako. Gusto mo bang ipagdasal ang panalangin na yon? Kaya ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong iyon. Upang ipanalangin ang panalangin yon, Panginoon, iligtas mo ako. At ipinapangako ko sa iyo ang isang bagay mula sa lakas ng salita ng Diyos, kaagad iniligtas siya ni Jesus. Ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Alam mo, nang iligtas ni Jesus si Pedro, naiisip mo ba kung paano sila lumakad? Pagsakay nila sa bangka, huminto ang hangin. Lumakad si Jesus kasama si Pedro, sumakay sila sa bangka, huminto ang hangin. Nang huminto ang hangin, ano ang nangyari? Pakibasa po. At sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, tunay na ikaw ay anak ng Diyos.
Sa unang pagkakataon sa Ebanghelyo ni Mateo, mayroon kang Jesus na tumatanggap ng pagsamba. Hindi kailanman tatanggapin ni Jesus ang pagsamba kung hindi siya Diyos. Sa Biblia, nakikita mo ang mga taong nagsisikap na sumamba sa mga anghel. At ano ang sasabihin ng mga anghel? Huwag mong gawin yan. Ako ay lingkod lamang ng Panginoon. Sambahin ng Diyos lamang. Ang katotohanan na tinanggap ni Jesus, ang pagsamba ng kanyang mga alagad. Sabihin mo sa akin, si Jesus ay higit pa sa isang tao. Si Jesus ay higit pa sa isang tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos. At yun ang pinakadakilang pagpapala. Makakaharap mo kapag binuksan ng Diyos ang iyong mga mata, oo, upang makita kung sino si Jesus. Kapag natutunan mong makita kung sino si Jesus, hindi ka magiging pareho. Hindi mo siya i-take for granted. Well, kung gusto mong maranasan ang supernatural na kapangyarihan, kailangan mong lumabas sa bangka. Lumabas ka sa bangka. May pinapagawa ba sa iyo ang Diyos? Bueno, hayaan mong sabihin ko sa iyo, maraming taon na ang nakalipas, isang magandang babae ang bumaba sa bangka. Alam mo ba kung sino ang babaeng ito? Ang magandang ginang na ito ay bumaba sa bangka, dumating sa Pilipinas. At nang pumunta siya sa Pilipinas, nakilala niya ang gwapong binata. At nang magkakilala sila sa unang pagkakataon, nagpakasal sila sa bandang huli. Ano ang punto ko? Kapag lumabas ka sa iyong comfort zone at isinuko mo ang iyong buhay kay Jesus, nakikita mo, isinuko ng aking asawa ang kanyang buhay kay Jesus. Isinuko ko ang aking ambisyon, ang aking mga pangarap kay Jesus. Pupunta sana ako sa Georgia, Atlanta, para magtrabaho. Sa Coca-Cola. Pero pinili kong hindi pumunta sa States dahil gusto ako ng Diyos dito. Simpleng desisyon. Pagsuko. Sundin si Jesus. Ngunit, aking kaibigan, ang implikasyon ng iyong ginagawa kapag sumunod ka kay Jesus. Ito ay isang bagay na hindi mo mauunawaan. Kita mo, ang halaga ng pagsunod kay Jesus ay magastos. Ngunit mas malaki ang halaga ng hindi pagsunod kay Jesus. Ano ang ibig kong sabihin? Ang halaga ng hindi pagsunod ay napalampas mo kung ano ang magagawa ng Diyos sa iyong buhay, Hindi mo alam kung ano ang mamimiss mo. Ang ilan sa inyo ay masaya sa inyong buhay ngayon, ngunit aking kaibigan, kung hindi mo ginagawa ang nais ng Diyos na gawin mo, nawawalan ka ng pinakamahusay. Baka akalain mong nagsakripisyo ang asawa ko. Baka isipin nyo nagsakripisyo ako. Hindi. Sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus, ito ang pinakamagandang bagay na magagawa namin. Maaari ko bang sabihin sa iyo kung bakit? Binigyan tayo ng Diyos ng 5 magagandang anak. Ano ang napapansin mo sa aking mga anak? Lahat ba sila maganda? Tulad ng asawa, syempre. Sa amin ko naman, tulad ng aking asawa. At alam mo, lahat sila ay maligayang ikinasal. Purihin ang Diyos. At alam mo kung ano pa? Mahal nila ang Panginoon. Naglilingkod sila sa Panginoon. Kami ng asawa ko, alam mo kung ano ang sinasabi namin sa isa't isa? Ang pinakadakilang pagpapala ay ang lahat ng aking mga anak ay lumalakad kasama ng Panginoon. Hindi mabibili ng pera yon. At lahat ng ito ay dahil minsan may isang taong lumabas sa kanyang comfort zone upang pumunta dito sa lugar na ito. At ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng 24 na apo. Kamangha-manghang regalo. At dahil doon, kami ng asawa ko ay mga ordinaryong tao. Kaya ordinaryo. Nung nagsimula kami sa CCF, wala man lang akong seminary degree, ordinaryong tao lang, pero gusto naming maglingkod sa Panginoon. Aking kaibigan, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Hinihiling ng Diyos sa bawat isa sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone. Hinihiling ko sa iyo ngayon na isaalang-alang ang misyon na ibinigay sa atin ng Diyos.
Gusto kong lumabas ka sa comfort zone mo. Magsalita sa isang tao tungkol kay Jesus. Maaari itong maging iyong mga mahal sa buhay. Maaari itong maging kamag-anak. Pero hindi ka komportable. Ngunit nais ng Diyos na ibahagi mo ang ebanghelyo. Mga kasama sa opisina, mga supplier, anuman ito. Gusto kong makaalis ka sa comfort zone mo at gawin ang nais ng Diyos na gawin mo. Kaya aking kaibigan, kung ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon, ang ilan sa iyo, kailangan mong maligtas. Gusto kong itaas mo ang iyong kamay. Ilan sa inyo kailangan ninyong sumali sa kilusang ito? Lumabas ka sa iyong bangka. Nakikinig ka ba kay Jesus? Sige, iyuko natin ang ating mga ulo. Kung gusto mong iligtas ka ni Jesus, itataas mo ba ang iyong kamay? Mas mataas. Alam mo, hindi ka ligtas, ngunit gusto mong iligtas ka niya. Namatay siya sa krus para iligtas ka sa kasalanan. Kung iyon ang iyong hangarin, itaas ang iyong mga kamay, manalangin kasama ko. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Kailangan kita. Ako ay lumulubog sa damdamin. Lumulubog ako. Sa kasalanan, kailangan kita. Iligtas mo ako. Tinatanggap kita. Inaanyayahan kita na maging aking tagapagligtas at aking Mateo. Baguhin ang aking buhay. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Salamat, Jesus, sa pagkamatay mo sa krus para sa aking kasalanan. Nakayuko ang iyong mga ulo. Kung Kristiyano ka na, tagasunod ka ni Jesus, pero gusto mong lumabas sa comfort zone mo, gusto mong sabihin, Lord, aabot ako sa mga kapitbahay ko, aabot ako sa mga kaibigan ko, sa mga mahal ko sa buhay, pararamihin ko ang sarili ko, ibabahagi ko ang ebanghelyo, kahit hindi komportable, pero gagawin ko, lalabas ako sa comfort zone ko. Kung iyan ang iyong hangarin, ang sundin ang utos ni Jesus na gumawa ng mga alagad, itataas mo ba ang iyong mga kamay? Alam mo kung ano? Kung yun ang pangako mong makaalis sa iyong comfort zone, bakit hindi ka tumayo? Ipagdadasal kita. Kung yan ang pangako mo, tumayo ka. Upang ngayong araw na ito ay maalala mo na gumawa ka ng pangako kay Jesus na umalis sa iyong komportabling lugar. Baka D-group ka. Baka gusto ng Diyos na magsimula ka ng isang D-group. Marahil ang ilan sa inyo nais ng Diyos na ibahagi ninyo ang ebanghelyo sa inyong mga mahal sa buhay. Kung ano man yun, ipagdadasal kita. Kung ang Diyos ay nagsasalita sa iyo at kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone. Ang ilan sa inyo ay komportable na sa anumang ginagawa ninyo ngayon. At sinasabi ng Diyos, alam mo kung ano? Huwag kang makontento dyan. Sinasabi sa atin ng Biblia, dapat mong subukan mga magagandang bagay. Subukan ang malalaking bagay para sa Diyos at asahan ang mga dakilang bagay mula sa Kanya. Kung ang Diyos ay malaki, huwag gumawa ng napakaliit na mga plano para magtagumpay ka nang wala siya. Dapat mong gawin ang iyong plano ng napakalaki na kung wala ang Diyos, tayo ay tiyak na mabibigo. Naniniwala ako kung gagawin natin ang mga bagay sa tulong ng Diyos, ito ay magiging matagumpay. Amen? Kaya ipinagdarasal ko para sa inyo na kayo ay magparami, makakaapekto ka sa buhay, makakaapekto sa milyon-milyong tao. Kaya maaari ba akong magdasal para sa inyong lahat? Sige, itaas mo ang iyong kanang kamay o ang dalawang kamay. Panginoong Jesus, idinadalangin ko ang grupong ito ng mga kalalakihan at kababaihan dahil handa silang lumabas sa kanilang comfort zone para ibahagi ang ebanghelyo. Para gumawa ng pagbabago, nasaan man sila, para magamit mo. Gagawin nila ang gusto mong gawin nila, pumunta sa kung saan mo gustong pumunta. Tulungan kaming hindi matali sa aming bangka, ngunit maging handa na makaalis sa aming comfort zone. Pagpalain ang lahat ng nandito ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay nananalangin. Amen at amen. Pagpalain ka ng Diyos.